At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito mula kay Times Tabloid ay July 1 is crucial for Ripple and XRP expansion. And here's why. Ayan, napakalapit na ng isang petsang pinag-uusapan ng buong crypto community. Lahat ng mata ay nakapako po sa July 1, 2026. Ito ang araw kung kailan inaasahang magiging ganap na operational ang Ripple payments sa buong Europe. Maraming mga updates ang lumalabas at sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang importansya ng milestone na ito para kay Ripple at kay XRP. Hindi lang po ito basta balita. Ito ay isang malaking hakbang para sa enterprise-grade blockchain solutions sa loob po ng European Economic Area. At ayan, bakit nga ba napaka-importante ng July 1 para kay Ripple? Ang ating analyst dito na si Kenny Nguyen ang nagbigay diin sa petsang ito. Yan, July 1, 2026, Wednesday. Ayon po sa kanyang obserbasyon, ang July 1 ay hindi lamang basta petsa sa kalendaryo. Ito ang magiging go live moment para sa payment services ng Ripple sa buong Europa. Pagkatapos ng matagal na paghihintay at pagproseso ng regulatory requirements, sa wakas ay makikita na po natin ang pag-roll out ng kanilang serbisyo. Sa tingin ko, ang pagpasok po ng Ripple sa European market sa ganitong paraan ay isa pong master stroke. Hindi sila basta pumasok ng walang permiso. Sumunod po sila sa proseso ng CSSF sa Luxembourg. Sa mundong puno ng uncertainty pagdating po sa regulasyon, ang pagkakaroon po ng green light ay nagbibigay ng matinding tiwala sa mga financial institutions. Kapag ang isang kumpanya ay compliant po sa MiCA framework, nagiging mas madali para sa malalaking bangko na makipag-partner sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Tungkol po ito sa compliance first strategy. Kaya sa aking pananaw, ang July 1 ang magsisilbing patunay na handa na ang Ripple na maging backbone ng cross-border payments sa Europa o Europe. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng MiCA approval para kay Ripple? Ang pagkuha po ng preliminary approval para sa Crypto Asset Service Provider o CASP license ay hindi po biro. Ito ay isang mahigpit na proseso. Ang green light letter, highlight lang natin, ang green light letter na natanggap nila ay nagsisilbing pundasyon. Kapag ito ay naging full license na, magkakaroon po sila ng access sa 30 bansa or 30 countries. Ayan, 30 countries sa European Economic Area gamit po ang isang regulatory authorization lamang. Isang permit, buong Europa ang sakop. Ito naman ang aking opinion dyan. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang efficiency nito. Imbis na kumuha ng magkakahiwalay na lisensya sa bawat bansa sa loob ng Europe na napakamahal at napakatagal, isang lisensya lang, tapos na. Ito ang tunay na definition ng scalability sa enterprise finance. Kaya sa aking pananaw, ang ganitong klaseng setup ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga malalaking korporasyon itong si Ripple. Hindi sila nakatali sa burokrasya ng bawat bansa. Kaya sa July 1, makikita natin kung paano nila gagamitin ang ganitong regulatory leverage. Ayan, uulitin ko, regulatory leverage para mapabilis ang pag-adapt ng kanilang mga blockchain solutions. Napaka-strategiko po nito. Ngayon, bakit mainit ang usapan tungkol kay Binance
Yan, laban kay Ripple sa Europe. Habang positibo po ang balita para kay Ripple, may mga ulat naman tungkol sa ibang players gaya po ni Binance. Ayon po kay Kenny Yungen, ayan, highlight lang natin. Ayon po kay ayan, medyo ayaw. Ayon po kay Kenny Yungen, may mga obserbasyon siya tungkol sa naging status po ni Binance sa ilalim ng MiCA framework at kung paano po ito nagkakaiba sa tinatahak na landas ni Ripple. Ipinapakita po nito ang nagbabagong landscape ng digital asset services sa buong rehiyon. Ito po ang aking opinion dito. Mahalagang makita po natin ang pagkakaiba ng mga business model dito. Ang Ripple ay nakatutok po sa B2B o business to business payment solutions, habang ang ibang exchanges ay nakatutok naman sa retail. Ang compliance na kailangan para sa B2B ay kadalasang mas matindi. Kaya naman ang pagkuha po ng Ripple ng lisensya ay isang malaking signal ng kanilang maturity. Hindi ibig sabihin na out na ang iba, pero malinaw na ang MiCA framework ay nagtatakda ng isang bagong standard. Kaya ang aking pananaw po rito ay malinaw. Ang mga kumpanyang magtatagumpay sa Europe ay yung mga kayang sumunod sa regulatory standards ng walang alinlangan. Ipinapakita po ng Ripple na kaya nilang maglaro sa loob ng legal na bakuran na ito at sa tingin ko, iyan ang magiging edge po nila pagdating ng July 1. Ano naman ang susunod na mangyayari pagkatapos po ng July 1? Marami ang nagtatanong kung ito na ba ang hudyat ng pagtaas ng presyo o kung may immediate impact ba ito kay XRP. Bagamat ang July 1 ay operational na milestone, kailangan nating tandaan na ang enterprise adoption ay hindi po nangyayari sa isang gabi lamang. Ito po ay unti-unting proseso ng pag-integrate sa mga bangko at saka financial institutions. Ito po ang aking opinion. Huwag tayong umasa ng instant moon mission pagsapit po ng July 1. Ang tunay na halaga nito ay nasa long-term institutional adoption. Kapag ang mga bangko po sa Germany, France o Italy ay nagsimula ng gumamit ng Ripple payments dahil compliant na sila, doon natin makikita ang totoong volume. Kaya masasabi ko po, ang July 1 ang start ng integration phase. Mas mahalaga po ang pagtatatag ng tiwala kaysa sa mabilis na paggalaw ng presyo. Kapag napatunayan po ng Ripple na reliable o maaasahan ang kanilang system sa ilalim ng MiCA, doon papasok ang mas maraming partners. Iyan ang dapat nating bantayan. Hindi lang ang petsa, kundi ang dami ng bangko na lalabas at mag-a-announce na sila ay gumagamit na ng Ripple payments. At ayan sa kabuuan, malinaw na ang July 1, 2026 ay isa pong mahalagang bahagi ng plano ng Ripple para sa expansion. Ang pagsunod po sa MiCA framework ay hindi lang para sa compliance, kundi para po sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon sa isang market na mayaman sa financial opportunities. Nakita natin kung paano po nila nakuha ang atensyon ng crypto community sa pamamagitan ng kanilang regulatory progress. Ngayon, oras na para ipakita ang operasyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.